Chapter 20. Tumawa naman si Jessie. Inggit ka lang, friend. Wala ka kasing kalampungan, no? Buti pa ako may Daddy Owen na mahal ako. Right, Daddy. Pabebe pa siyang bumaling kay Owen at parang pas ang humahalipupoy. Inikutan ko lang ng mata si Jessie. Parang gusto ko rin siyang tawanan dahil believe siya sa asawa niya na mahal daw siya. Kung hindi niya lang alam kung paano ito halos mabaliw sa sarap sa pagbayo sa kanya. Natigilan muli sa paglalandian ang dalawa nang tumunog ang cellphone ni Jessie na nasa ibabaw ng center table. Dinampot niya yon. Oh, tumatawag si Papa, babe. Ani Jessie at sinagot na ang tawag. Hello Papa. Habang kausap ni Jessie ang ama niya ay nakayakap naman sa bewang niya si Owen habang hinahalik-halikan siya sa balikat. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng inggit. Kahit kailan ay hindi ko naranasan na maglamang ng ganon ni Morris. Tumayo si Jessie at lumapit sa office table at parang may hinahanap. Wait lang Papa, naiwan ko yata sa kwarto ang papeles. Kukunin ko, lang ho. Binaba ni Jessie ang phone at tinakpan ng kamay sa kabamaling sa akin. Labas lang ako saglit, Clau. Tinanguan ko lang siya. Babe, samahan mo muna dito si Claudia para di mainip. Bilin pa niya kay Owen at naglakad palabas ng study room. Naiwan na lang kaming dalawa ni Owen. Ngumisi naman ako at tumayo saka dahan-daang lumapit kay Owen na tumayo na rin. Sa tingin ko hindi mo naman talaga kailangan ng kasama. Hintayin mo na lang bumalik si Jessie. Ani Owen at humakbang patungo sa pinto ng study room. Halatang iniiwasan ako, ngunit mabilis kong hinawakan ang braso niya. Wait, saan ka pupunta? Lumingon siya sa akin. Susundan si Jessie. Ngumuso ako at humarap sa kanya. Nanunuksong pinasadahan ko ng daliri ang dibdib niya pababa sa matigas na tiyan niya. Ngayong kaming dalawa na lang ang narito ay para na akong lalagnitan sa libog na nararamdaman ko. Pero ang sabi ni Jessie ay samahan mo raw ako dito para di ako mainip. Malambing naturan ko at bumaba pa ang daliri ko sa puso niya. Hinawakan naman niya ang kamay ko at inalis. Stop it, Claudia. I miss you, babe. Malambing ko pang saad sabay dakma sa harapan ng kanyang sweater. Napangisi ako ng makapang matigas na ang kanyang kargada. Tumiimbagang si Owen at muling inalis ang kamay ko. I said stop it. Claudia, mariing wika niya. Ngumisi naman ako. You really want me to stop? Nang hihibong tanong ko pa. Yes. Diretso at mariing tugon niya. Mahina naman akong tumawa. Ganyan din ang sinabi mo dati, eh. Paayaw-ayaw ka pa, pero bibigay ka din. Nadala lang ako sa pang-aakit mo noon at pangsisisihan ko yun. Hindi ako dapat nagpatangay sayo, Claudia. Oh come on, Owen. Aminin mo na lang na hindi mo kayang labanan ang libog mo sa akin. Alam kong hinahanap-hanap mo ko. Lalong yumigting ang kanyang panga at nanalim na ang tingin sa akin. Yeah, I admit. Hinahanap-hanap ko ang gabing pinagsaluhan natin. Pero kinakalimutan ko na yun at hindi na dapat maulit yun. Mas matimbang ang pagmamahal ko kay Jessie kesa sa libog ko sayo. Pagaka kong tumawa at umiling-iling. Pwede ba, huwag kang ang magpakaimpok rito. Yes, mahal mo si Jessie pero iba pa rin ang lakas ng tawag ng laman. Kayang-kaya niyang talunin ang pagmamahal na sinasabi mo. Bahala ka sa paniniwala mo. Basta, tigilan mo na ako. Aniya at tinalikuran na ako. Malalaki ang hakbang niyang lumabas ng study room. Napangisi naman ako at bumalik na lang sa couch. Kinuha ko ang isang kahan ng sigarilyo at humugot ng isang stick. Inipit ko yun sa labi at sinindihan. Hindi mo rin ako matitiis, Owen. Mahinang sambit ko sabay buga ng usok sa ere. I'm so pretty na po, Mommy Neva. Bulalas ni Daisy nang makita ang sarili sa salamin. Bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Inipaitan ko kasi siya ng buhok at nagustuhan niya pati na ang mga ipit na ginamit ko. Binili ko pa ang mga yun online para talaga sa kanya. You are always pretty, Daisy. Lagi mong tatandaan yan. Sabi ko, humarap siya sa akin at lumapit. Thank you po, Mommy Neva. Ganito pong iPad ang gusto ko eh. Hindi po kasi marunong ng ganitong iPad si Yaya Belen. Okay, kapag magkikita tayo lagi kitang iipitan ng ganyan. Iba't ibang style naman. Sambit ko. Yehey. Gusto ko po yung pa-heart naman sa ka-butterfly. Request pa niya. Sure. O order pa ako sa online ng iba't ibang klaseng ipit.
Pati ako ay natutuwa na nagustuhan niya ang ginawa ko sa kanyang buhok. Napapansin ko rin naman kasi na laging nakalugay lang ang mahaba niyang buhok at may headband lang. O kaya ay naka-ponytail lang pataas. Ngayon ay tuwang-tuwa siya nakaranas ang buhok niya ng ibang hairstyle. Look lolo, ang ganda po ng new hairstyle ko. Si Mommy Neva po ang gumawa nito pagmamalaki pa ni Daisy na umikot-ikot pa sa harapan ni Tito Damian at humajijek. Mas lalo kang gumanda, apo. Natatawang tura ni Tito Damian. I know po, Lola. Confident namang saad ni Daisy na lalong ikinatawa ng tolo niya. Punta lang po ako sa kitchen lolo. Papakita ko po kanila manang ang new hairstyle ko. Sige lang, apo. Tumakbo na si Daisy papunta sa kusina. Excited nang ipakita sa mga kasambahay ang new hairstyle niya. Pinggulong ni Tito Damian ang wheelchair niya palapit sa akin. Tumayo naman ako at ngumiti. Minuwestre naman niya ang kamay at pinababalik ako sa pagkakaupo. Natutuwa ako na maganda ang pakitungo mo kay Daisy, iha. Nakikita ko ring masayang-masaya siya kapag kasama ka niya. Mother figure ang nakikita niya sayo. Nagagawa mo kasi ang mga bagay na hindi ginagawa sa kanya ng tunay niyang ina. Kaya naman nagpapasalamat ako sayo. Wala po yun, Tito Damian. Natutuwa din naman po ako kay Daisy dahil mabait siyang bata, malambing at matalino pa. Ngumiti si Tito Damian. Ramdam ko ang sensibilidad sa ngiti niyang yun. Hindi na siya kagaya dati na pilit lang kung ngumiti sa akin at napakatipid pa. Sana ay hindi ka magbago sa kanya, iha. Deserve ng apo ko ng isang mabuting ina at nakikita ko yun sayo. Salamat po, Tito Damian. Huwag po kayong nag-alala. Hinding-hindi po magbabago ang pakikitungo ko kay Daisy. Ngayon pa nga lang po ay parang anak na ang tingin ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. At sana ay magkaroon na rin kayo ni Marcus ng sarili niyong anak para mas masaya. At sana ay lalaki. Natatawa pang wika ni Tito Damian. Nag-init naman ang mukha ko. Parang masyado pa pong maaga pira dyan, Tito. Alam ko, iha. Ang sa akin lang naman ay baka sakali. Nakikita ko kasing seryoso sa'yo ang anak ko. And I'm looking forward ikaw na talaga ang tamang babae para sa kanya. Ngumiti ako. Hindi po natin masasabi ang kapalaran namin ni Marcus, Tito. Pero mahal na mahal ko po si Marcus. Siya rin naman po ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hindi rin naman ako sigurado sa kahihinatnan ng relasyon namin ni Marcus. Parehas naming mahal ang isa't isa. Ngunit alam akong makakaapekto sa relasyon namin ang sekreto ng buhay ko kapag nalaman niya ang totoo. Sana ay mapatawad niya ako. Anuman man ang maging hatol niya sa relasyon namin in the future, handa ako. Kaya naman sinusulit ko ang bawat sandali na kasama ko siya. Napalingon ako nang marinig ko ang matinis na boses ni Daisy at malaking boses ni Marcus. Karga na ni Marcus si Daisy na pinagmamalaki sa kanya ang new hairstyle. Napapangisi si Marcus sa kakulaitan ng anak. Pati ako ay napapangisi na rin. Nang makalapit na sa amin ni Tito Damian ay binaba na ni Marcus si Daisy na agad namang lumapit sa akin at tumabi ng upo. Di ba po, Mommy Neva? Ibibili mo pa po ako ng mga magagandang iPad. Antag sa akin ni Daisy. Yes po, o-order ako ng marami sa online. Tugon ko naman at hinaplos ang buhok niya. See, I told you, Daddy. Bilang ni Daisy sa ama. Tumawa naman si Marcus. Oo na. At bibigyan ko si Mommy Neva ng pambili ng mga kolorete mo sa buhok. Hindi na Marcus. Treat ko yon kay Daisy, sabi ko naman. Tumingin sa akin si Marcus at ngumisi. Okay, ikaw ang bahala. Napainggos ako, dahil alam kong bibigyan niya pa rin ako ng pera. Ay diretso niya yon sa account ko. Madalas talaga sugar daddy ang atake niya, Pero lahat naman ng perang binibigay niya sa akin, say nasa bank account ko lang yun at hindi ko ginagalaw dahil walo naman akong paggagamitan. 3. Are you ready? Tanong ni Marcus pag upo niya sa driver's seat. Yes, I'm ready na po sa destination natin. Hi, sa wakas. Makakapag out of country na rin kahit 2 days lang. Sambit ko. Mahina naman siyang tumawa. You deserve this, sweetie. Alam kong naboburnout ka na sa mga trabaho sa opisina. Ikaw rin naman, love. Kaya we both deserve this. Nakangising turan ko. Alright. At mag-enjoy tayo sa loob ng 2 araw.
Aniya at pilyong ngumisi, pilyang napakagatlabi na rin ako kasabay din ng pagtibok ng gitna ko. Parang nakikinita ko na ang mangyayari sa aming dalawa sa loob ng 2 araw na bakasyon. 1 sawa. Pinaandar na ni Marcus ang makina ng sasakyan at pinausad na papuntang airport. Sa Thailand ang destinasyon namin. Gusto nga sanang sumama ni Daisy pero next time na lang daw sabi ni Marcus. Gusto kasi niya na solo lang kaming dalawa dahil ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon kami. Napakiusapan naman niya si Daisy na hindi nagtatampo at pananggakwan na lang ng pasalubong. Nilingan ko si Marcus nang hawakan niya ang kamay ko at pisilin. Ngumiti siya sa akin at dinala sa labi ang aking kamay. Sa isang private beach hotel sa isang sikat na tourist destination sa Thailand kami tumungo ni Marcus. Nagustuhan ko agad ang lugar. Modern na may touch of nature ang tema ng lugar. Ayon din sa nalaman ko ng iSearch ko, ang private beach hotel ay sikat na sikat pala ito at dinadayo pa ng mga celebrities mapalokal man o international. Hindi rin biro ang halaga ng pagstay dito kahit isang gabi lang at hindi rin basta-basta makakapagpabook ng hotel room. Pero si Marcus ay madali lang nakapagpabook dahil kilala niya ang may-ari ng hotel. Did you like our room? Tanong ni Marcus matapos kong mag-ikot-ikot sa room na parang kasing laki na rin ng isang condo unit. Yes love, sobrang ganda. Nangingiting saad ko at umupo sa malapad at malambot na kama. Nilibot ko ang tingin sa paligid. May malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding. Meron ding floor-to-ceiling na mirror sa kabilang panig ng kama at meron din sa kabila na siyang nagsisilbing partition wall. Parang sinadya talagang lagyan ng salamin para sa mga couple na mag-check-in. Pandagdag spice, bukod sa king-size bed na may malalaking salamin sa dingding ay meron ding mini kitchen at mini bar ang loob ng room. Ang bathroom ay malawak at may bathtub pa. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay ang mini lanay na may private pool na para sa aming dalawa lang ni Marcus. Nakatapat yun sa manggasol-ngasol na dagat na parang mga kristal na kumikinang dahil sa tama ng araw. Magandang tanawin layo na sa umaga paggising mo at pagbukas ng French door. Siguradang nakaka-relax yun sa pakiramdam. Sweetie, dumating na ang food natin. Antag sa akin ni Marcus. Okay. Turan ko at tinapos na ang pagbibihis sa kasumunod sa kanya. Dinala namin ang pagkain sa lanay para doon kumain dahil maganda ang view. 6:00 na rin kasi ng gabi at kitang-kita dito sa kinaroroonan namin ang magandang sunset. Imbes na kumain kami sa labas sa restaurant ng hotel ay pinili na lang namin na mag-paid liver para pagkakain ay makapagpahinga kami agad. Yun ay kung magpapahinga kami agad. After lunch kami umalis ng Manila kanina ni Marcus. Parehas lang kaming nag-half day at Sunday na ng gabi ang balik namin sa Manila. Cheers, sweetie, cheers. Pinagpinki namin ni Marcus ang aming kapata na may lamang champagne at sabay namin yung sinimsam. Katatapos lang naming mag-dinner at pinagsaluhan namin ang champagne habang nakatanaw kami parehas sa malawak na karagatan at kalangitan na napapalamutian ng mga kumikinang na bituin. Malamig at presko ang simoy ng hangin at sama-sama ang amoy ng dagat. Pumikit ako at sinamyo ang hangin. Parang na-refresh ang isip at katawan ko. Dumilat ako ng hapaitan ako ni Marcus sa bewang. Lumingon ako sa kanya at ngumiti, tumingin ako kay Marcus. Nagsalubong ang aming mga matang punong-puno ng pagnanasa. Yumuko ako at siniil siya ng magaang halik. Gumanti naman siya ng halik at nag-espadahan pa kami ng dila. Napangisi ako habang pinapanood si Owen na nagmamadaling sinusuot ang pantalon at t-shirt. Kung gaano siya kabilas naghubad kanina ay ganun din siya kabilas magbihis. Palingalinga pa siya sa pinto na parang takot na may biglang pumasok. Don't worry, babe. Automatic na nakalock ang pinto. Nang asar na turan ko at inayos na rin ang damit na nawala sa ayos. Dinampot ko ang skimpy panty at sinuot. Sinuklay ko ing daliri ang mahabang buhok. Magaan na magaan ang pakiramdam ko ngayon dahil satisfied ako kahit medyo bitin. Ayoko pa nga sanang matapos ang mainit naming sandali ni Owen pero ayoko namang pilitin pa siya dahil baka ito na ang huli namin. Nakadalawang putok siya sa loob ko at ako naman ay 3 beses nilabasan. Masarap talagang bumayo si Owen. May gigil pero may halo ding lamang lalo na kapag nakikita niya akong medyo nasasaktan sa bawat bayo niya.
Mas hinahanap-hanap ko na nga siya kesa kay Axel. Masarap din naman si Axel at nasa satisfy niya rin ako pero puro lang siya libog at walang lamang. But of course, si Marcus pa rin ang lalaking gusto kong makasama sa huli. Siya pa rin ang pinakamasarap at mahal na mahal ko. Kaya gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Kukunin ko siya sa gagang Neva Rosal na yon. Tumingin ako kay Owen at sumalubong sa akin ang matalim niyang tingin. Ngumisi ako. What? Bitin ka pa. Lalo lang tumulim ang tingin niya na ikinatawa ko. Last na ta, Claudia. Pinagbigyan na kita. Sure ka na bang last na to? Nakangising tanong ko. Tumiimbagang siya. Oo, last na talaga to. Pinagbigyan lang kita dahil bina-blackmail mo ko. Mariing sabi niya. Inikot ko ang mata. Okay fine last na ta. Sige na, bumalik ka na kay Jessie. Pero suggest ko lang mag-shower ka muna. Amoy ka eh. Inamoy-amoy pa niya ang sarili na ikinatawa ko. Muli niya akong hinagkis ng matalim na tingin. Huwag mo na akong guguluhin pa, Claudia. Aniya at nilampasan na ako. Lumabas na siya ng pinto ng opisina ko. Naiwan akong tatawa-tawa at iiling-iling. Gago rin talaga ang asawa ng kaibigan ko. Gustong-gusto rin naman niya ang nangyayari sa aming dalawa. Kung talagang ayaw niya ay hindi siya pupunta dito para pagbigyan ako kahit bina-blackmail ko siya. Hindi lang talaga niya kayang labanan ang libog niya sa akin. I'm sorry, Jessie my friend. Sadyang mas malakas lang ang alindog ko sa'yo. But don't worry, hindi ko naman aagawin sa'yo ang asawa mo. Hinihiram ko lang siya. Mahinang sambit ko sa hangin sabay tawang muli. Natigilan lang ako nang tumunog ang cellphone ko na nasa table ko. Tumayo ako at lumapit doon sabay dampot ng cellphone. Napabuntong hininga ako nang makita ang pangalan ni Axel. Sinagot ko yun. What? Matabang na sambit ko sa kabilang linya. May problema tayo, Claudia. Inikot ko ang mata. Pwede ba, Axel, huwag mo kong idamay sa problema mo. Anong huwag idamay? Ikaw ang gumawa ng problemang ta. Natigilan na ako. Mukhang seryoso ang sinasabi ni Axel base na rin sa tono ng boses niya. Ano bang problema? Hindi ako makauwi sa bahay namin dahil pinaghahanap ako ng mga pulis. Na-trace nila yung sasakyan ng tauhan ng asawa mo. Pumikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga sabay tiimbagang. Bobo ka kasi. Sinabi ko na kasi sayong idispatcha mo binenta mo pa. Kundi ka naman talaga tanga. Galit na bulyo ko kay Axel sa kabilang linya. Kanina ay maganda na ang mood ko. Pero ngayon ay parang gusto kong manakal ng taong tanga. Oo na, kasalanan ko na. Pero kailangan mo kong tulungan. At bakit kita tutulungan? Kasalanan mo yan. Tatanga tanga ka Claudia. Huwag mo na nga akong sisihin. Tulungan mo na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang tatanga tanga kaya ikaw ang lumusot niyan. Gigil na sambit ko. Kung narito nga lang sa harapan ko si Axel ay pinukpok ko na siya ng hawak kong cellphone. Ganun. O sige, magpapahuli ako sa mga pulis. At kapag tinanong nila ako tungkol sa tauhan ng asawa mo, sasabihin ko na ikaw ang pumatay sa kanya. Gago ka sige subukan mo. Talagang gagawin ko yan kapag nagipit ako. Ano? Ako lang ang magdudusa. Sinasabi ko sa'yo Claudia. Kapag ako nahuli ng mga pulis, siguradong may kakanta kita. Hindi pwedeng ako lang ang makulong lalo pa at ikaw naman talaga ang pumatay sa tauhan ng asawa mo. Pumikit ako ng mariin at kinuyam ang kamao. Fine. Magkita tayo sa kondo ko para mag-usap. Sige, hihintayin kita doon. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Napasigaw na lang ako sa inis kay Axel. Pero wala naman akong magagawa kundi ang tulungan siya kundi ay parehas kaming kalaboso. Dapat talaga solo ko na lang trinabaho ang tauhan ni Marcus. E di sana ay wala ng aberya. Inis at buwizet na buwizet akong lumabas ng opisina ko para puntahan si Axel. Sabado ng umaga sa Thailand ay pinasyal ako ni Marcus sa buong private beach resort pagkatapos naming mag-breakfast. Malaki ang private beach resort at hindi crowded. Halatang may sinasabi din sa buhay ang ibang mga guest. May mga locals at meron ding mga foreigner. Maganda ang buong resort. Kung ano ang nakita ko sa website nila ay ganun din sa personal. Bawat lugar ng beach resort na pinupuntahan namin ni Marcus ay may picture kaming dalawa. Puro selfie na pa-sweet kami at meron ding solo ang isa't isa.
Ginawa pa nga niyang wallpaper ang selfie naming dalawa kung saan magkalapat ang labi namin. Ako naman ay yung nakahalik siya sa sentido ko habang may matamis akong ngiti sa labi. Para kaming bagong kasal at honeymooners ni Marcus habang naglalakad-lakad kami sa dalampasigan. Magkahawak pa ang aming mga kamay. Masarap sa paa ang maputi at pinong mga buhangin. Hindi pa masyadong mainit lalo na sa parteng nilalakaran namin dahil naliliman yun ng mga hail-hailrang puno ng nyog. Tahimik ang buong paligid kahit may mga ilang guest rin ang naglalakad sa dalampasigan. May manggilan-ngilan pang ang nagsusunbathe ang suot ang kanilang bikini. Tanging tunog lang ng hampasing alon at huni ng mga ibon ang maririnig. Pero sa gabi naman ay buhay na buhay itong resort sa mga ilaw at musika. Nag-iipon-ipon ang mga guest para magsaya. This place is really nice. It's quiet and peaceful too. Next time pagbalik natin dito, isama na natin si Daisy. Ayos lang ba sa'yo, sweetheart? Sure, love. I'm sure magugustuhan niya rito. Lalo na yung water park. Sambit ko. May water park din kasi dito na para sa mga kids. Mahinang tumawa si Marcus. Sigurado yan. Baka nga hindi na siya umahan. Natawa na rin ako. Nai-imagine ko na nga rin si Daisy na tuwang-tuwa sa water park. Di bale, next time ay isasama na namin siya. Napabuntong hininga ako habang nakatanaw sa malawak na dalampasigan at karagatan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot nang bigla kong maalala si mommy at daddy. Noong bata pa ako ay madalas kaming mag-beach outing. Yun ang family bonding namin. Siguro kung hindi sila maagang nawala ay hanggang ngayon nagbi-beach outing pa rin kami. Sweetie, ha? Lumingon ako kay Marcus. Ang layo ng tanaw mo, Nakangising turan niya. Ngumuso ako at humawak sa braso niya sabay sandig sa kanya. Wala, may iniisip lang ako. At ano naman ang iniisip mo? Baka ibang lalaki na yan. Tumingin ako sa kanya. At sino namang lalaki ang iisipin ko bukod sa'yo? Ngumisi siya. I don't know, maybe that Terence guy. Bahagya akong natigilan nang maalala si Terence. Simula nang kumalat sa buong company building ang tungkol sa pagiging mistress ko ni Marcus ay ramdam kong iniiwasan na niya ako. Bagaman nginingitian niya ako at tinatangguan kapag nagkakasalubong kami, pero hindi na gaya dati na makikipagkwentuhan pa siya sa akin. Hindi lang naman siya ang naging ganoon sa akin kundi maging ang ibang empleyado din. Tanging si Aya at Christy lang ang hindi nagbago ng pakitungo sa akin. Pero hindi ko na yun dinadamdam dahil hinanda ko na rin ang sarili ko sa ganung bagay bago ako pumasok sa pakikipagrelasyon kay Marcus. Hindi ka na agad nakaimik. Siguro iniisip mo talaga siya. Natatawang saad pa ni Marcus. Tumaas ang kilay ko dahil kahit tumatawa siya ay ramdam ko namang naiinis siya. Ngayon ko lang siya naisip nang banggitin mo ang pangalan niya. Medyo nalulungkot lang ako dahil iniiwasan na niya ako. Bakit ka naman nalulungkot? Of course, he is my friend. Nakakalungkot lang na yung kaibigan mo ay bigla kang iniwasan. Bumantong hininga si Marcus at inakbayan ako. Stop thinking about him, sweetheart. Nagseselos na ako. Nang haba ang nguso ko. Wala ka namang dapat na ikaselos sa kanya. Tumingin siya sa akin sa seryosong mukha. Pero ayoko nang iniisip mo siya habang kasama mo ko. Seloso talaga. Oo na, hindi ko na siya iisipin. Natatawa na lang nasabi ko. Kinabig naman niya ako at hinalikan sa sentido, tumiimbagang ako sa ibinalita sa akin ng inspektor na nag-iimbestiga sa pagpatay sa tauhan kong si Arman. Na-trace na ang sasakyan na ginamit nito bago ito pinatay at natagpuan na nila. Pagmamay-ari na ito ng isang individual na agad rin namang isinurrender nang malaman na hinahanap ito ng mga pulis. Pinaghahanap na rin ang lalaking nagbenta nito. Thank you, Inspector. See you on Monday para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng inspektor ay binaba ko na ang cellphone at pinatay. Isang magandang balita ang hatid ng inspektor. Sa wakas ay nagbunga na rin ang 3 buwang pag-iimbestiga. Malapit nang makamit ng pamilya ni Arman ang hustisya para sa kanya. Ako naman ay tutulong hanggang sa matapos ang investigasyon. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok na sa loob ng hotel. May kinausap lang ako kaninang isang Thai businessman na interesadong mag-invest sa kumpanya. Iniwan ko muna saglit sa hotel room si Niva.
Pagkatapos ng pag-uusap namin ng Thai businessman ay saka naman tumawag ang inspector. May isang araw pa kami ni Neva dito sa Thailand. Bukas ng gabi ay babalik na kami ng Manila. Bitin ang bakasyon namin pero babawi kami sa susunod kapag hindi na masyadong busy sa kumpanya. Sweetie, tawag ko sa nobya pagpasok. Hinubad ko ang suot na dark aviator at nilapag sa side table. Walang sumasagot. Mukhang nasa balcony siya. Pumasok ako sa kwarto at nakita kong bukas ang French door. Nakarinig ako ng labuso ng tubig. Napangisi ako dahil mukhang nagsuswimming ang nobya. Hindi nga ako nagkamali paglabas ko ng French door. Nasa pool nga si Neva at lumalangoy. Hinayaan ko lang siya at hinintay na umahan. Dang! Mahinang mura ko sabay ngisi ng umahan na patalikod sa akin si Neva. Napalunok pa ako at parang nanuyo ang lalamunan ko habang hinahagod ng tingin ang kanyang mahubog na katawan na kutis porselana. Tanging pulang two-piece bikini lang ang kanyang suot. Litaw na litaw pa ang maputi at makinis na dalawang matambok na pisngi ng kanyang puwitan na bahagya pang umalog nang hoiin niya ang basang buhok. Gusto ko ng sunggaban yun at pisil-pisilin. Nabuhay na ang init sa aking katawan kasabay din ng pagkabuhay din ng aking kargada. Para natuloy may maliit na tent sa harapan ng suot kong white cotton pants. Humarap na si Neva at gumuhit na ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang makita ako. Love, nandyan ka na pala. Aniya at umikot sa pool palapit sa akin. Napangiti na rin ako at dinampot ang puting tuwalya na nakalapag sa lounge chair. Wala talaga akong masabi sa perpektong hubog ng katawan ng nobya. Malusog na tayong dibdib, maliit na impas na bewang, makurbang balakang at ang kanyang may katambukang pempem na hakab sa suot niyang maliit na bikini bottom na pula. Hi sweetie, malambing na bati ko nang makalapit na siya sa akin sabay abot ko sa kanya ng tuwalya. Kinuha naman niya yun at hinagis lang pabalik sa lounge chair. Hinunutin ko siya ng noo. Pero ngumisi lang siya at yamakap sa batok ko. Hinapit ko naman ang kanyang bewang at nagsanib ang aming labi sa matamis na halik.